Welcome back again mga ka-ice sa ating YouTube channel. Ito nga pala mga ka-ice yung kadugsong ng video natin nung nakaraan. Nanguha tayo ng seaweeds mga ka-ice, tapos yung mga seashells. At the same time ay nakahuli rin tayo ng octopus mga ka-ice. No? Napakaswerte ko nga pala mga ka-ice yung araw na yun sapagkat saglit lang ako nagdagat ay marami na ako nahuli mga ka-ice. Ito nga pala yung nahuli ko mga ka-ice. No? Nakahuli ako ng spider shell, shark eye moon. Ayan, shark eye moon yan mga ka-ice yung nakikita nyo. Tapos meron din tayong nahuling red mouth shell mga ka-ice. At meron din tayong nahuli na sea clam. So paghahanap nga pala mga ka-ice ng seashell ay hindi ito madali. Ito ay isang buhay at tulad nga ng ginagawa ko mga ka-ice, kailangan mong sumisid ng 3 hanggang 4 na dipa sa ilalim ng dagat mga ka-ice. No? At pagkatapos niyan ay ganito yung ginagawa natin mga ka-ice. No? Nililinisan natin siya mga ka-ice sa pamamagitan ng pinipitpit natin yung shell niya mga ka-ice para mas mabilis nating malinisan. At syempre kapag ito'y niluto na ay umuurong yung laman niya mga ka-ice. No? Kapag kakainin na natin, mas mabilis natin makukuha yung kanyang laman. Sadya nga pala mga ka-ice na napakayaman ng ating karagatan. Kung masipag ka lang, ay nandyan lang ang dagat, ay nandyan lang lagi ang pangulam natin mga ka-ice. No? So shoutout sa mga probinsyano dyan, probinsyana na malapit lang sa dagat. Karamihan ng kanilang source ng pangulam ay dito lang makukuha sa dagat mga ka-ice. Kung mapapansin nyo nga pala mga ka-ice, yung unang upload natin, nakadugsong nitong video na to ay hindi ko na ipakita kung paano natin i-prepare or paano kakainin yung ating nakuhang seaweeds mga ka-ice. And this time for this video ay gagawin natin at kakain tayo mga ka-ice ng seaweeds. Sa puntong ito mga ka-ice ay medyo nahihirapan na ako na pitpitin yung mga shell nitong seashell mga ka-ice sapagkat medyo makuna. Sapagkat ito nga palang aking sangkalan ay kahoy lang mga ka-ice. No? So kailangan bato sa bato kasi itong shell na pinupukpok natin mga ka-ice ay ano to matigas. So kailangan ang sangkalan niya ay bato rin. So ayan, kapag magpipitpit kayo ng shell mga ka-ice, kailangan bato sa bato. So bato sa bato ang labanan natin mga ka-ice para mas mabilis siya. Yung mga minor lang naman na shell na medyo malalambot, ayan. Ayan na nga pala mga ka-ice yung shark moon eye. Yung nga pala mga ka-ice ay ranggoy kung tawagin sa amin. So kadalasan nakukuha siya sa mabuhangin na part. Kung makikita niyo itong mga ka-ice ay nakalubog lang sa buhangin. Itong sunod mga ka-ice ay suso. Kadalasan itong suso mga ka-ice ay makukuha sa mga part ng mabato. So doon sa mga mabatong part mga ka-ice, doon mo siya makikita or mahahanap. Ayun, at lilipat na nga pala tayo ng pwesto mga ka-ice at napakahirap ng ating gamit na sangkalan. At dito nga pala sa amin mga ka-ice ay sobrang tag-init. Kung makikita nyo yung Bermuda ay hindi na kulay green. Kulay brown na siya mga ka-ice, no? Sapagkat matindi yung El Nino mga ka-ice na napakainit ng panahon. At may nahuli rin ako mga ka-ice na 2 pirasong abalon. Ayan, may nakita kayong abalon mga ka-ice. So nakahuli ako ng 2 piraso mga ka-ice. Pagkatapos nga natin malinisan mga ka-ice, yung nakuha nating seashell, ay kagad naman nating nilinisan yung nakuha nating seaweeds mga ka-ice, or kung tawagin dito sa amin ay lato. Itong mga lato na to mga ka-ice ay napakasimple lang linisan mga ka-ice. So kailangan nating tanggalin yung mga buhangin na nakalagay doon sa mga ugat niya. Tapos hugasan natin ng 3 beses. At pagkatapos ay ipi-prepare na natin mga ka-ice. Pag malinis na nga pala ito mga ka-ice, ay ilagay natin sa malinis na pinggan. At syempre magpi-prepare na tayo mga ka-ice ng sibuyas. So maggaya tayo ng sibuyas. Tapos ilagay na natin yung sibuyas mga ka-ice doon sa lato. Then pagkatapos yan mga ka-ice ay syempre magpe-prepare na tayo ng ating kalamansi. Importante yung kalamansi mga ka-ice kasi siya yung nagbibigay ng lasa or siya yung magluluto doon sa lato mga ka-ice. Naglagay nga lang pala tayo mga ka-ice ng 5 pirasong kalamansi. So itong kalamansi na to mga ka-ice ay tutulong upang maluto or makilaw yung lato mga ka-ice. No? So mix with sibuyas mga ka-ice, ay unti-unti na natin siyang bababarin. So ayan, nilalagay na natin yung kalamansi mga ka-ice. No? Speaking of kalamansi mga ka-ice, ay siyempre hinog na yung yung kalamansi natin. Tapos yan mga ka-ice ay ano na natin, lagyan na natin ng toyo. At ibabad natin in 5 minutes mga ka-ice. No? Pagkatapos yan ay halu-haluin lang natin ng very very light. Meron nga palang 3 klase ng seaweeds dito sa amin mga ka-ice, or yung lato kung tawagin. Itong number 1, itong nasa harapan natin mga ka-ice, or itong piniprepare natin. Ito yung pinaka the best, pinaka masarap. Bilog-bilog siya na maliliit at medyo malinamnam siya mga ka-ice kung kakainin natin. Then yung isa naman ay kulay brown na parang sanga-sanga. At medyo matigas naman yung mga ka-ice. Kapag kinakain ay parang medyo malutong siya ng konti. Tapos yung isang klase ng lato pa dito mga ka-ice sa amin ay yung kulay
green din siya na may tangkay mga ka-ice. So napaka-rare lang nito makakita dito sa amin. So ito lang yung kadalasan na kapag season dito sa amin mga ka-ice ay napakarami, sobrang dami. At kung season naman ng tag-init mga ka-ice ay umuunti rin siya kasi natutunaw sa ilalim ng dagat ito mga Pagkatapos nga pala namin ma-prepare yung lato mga ka-ice ay kaagad din namin niluto yung aming nakuhang seashell. Niluto namin ito mga ka-ice sa ginataang lug mga ka-ice, no. So ayun, kain po tayo mga ka-ice. At ayan, unti-unti na nating ubusin yung ating mga kinuhang seashell mga ka-ice. So magmumukbang tayo ngayon. At syempre tama-tama meron tayong bahaw na kanin dito mga ka-ice, no. Tara kain tayo mga ka-ice. Po yun tapos hinihigop ko. Kasi nakikita ko rin din naman sa mga meron ng umuha kasi dyan. Nakikita ko sa paano pagkain yan. Dahil hindi gumaya na rin ako. Pinubukpok lang. Limata, siya limata. Bali. Limata. Pero matayin talaga. Yan ang pambinggo. Kinukuha yan, ginagawa ko sa bingo. Ang taklop sa mga numero. Ano mo mami? Yan ang sa aquarium, lagyan mo sa aquarium. Maganda sa aquarium. Ay, oo nga, oo nga. Dami ding mata yan. Ang ano sabi ko, yun, mata. Oo, mata. Mata lang sila. Mata ng bulalis yan eh. Oo nga, no. Ang ganda pati ng ano niya. Pasang marble. Mata. Meron na mata. Nakarami ka ng mata mami. Yan ang ginagamit na mata ng mga teddy bear. Huwag na nakatakot naman pag ganyan mata ng teddy bear. Yung galing. Kaya lang nila. Panakot. Bakit yung deliver ay hindi naman sobrang naman laki naman. Yung deliver na yun oh. Kawawa naman hirap na hirap yun sa live niya. Pagkal na kayo ng deliver na yan. Palok mami gusto mo? Tapos si Jinky yun ang nasa akin yan. Mama rin mo yung lasa. Ito ang mahal sa mga restaurant. Pinukuha niya pag malaki na yun. Tinatamad ako mag-info. Pinukuha kasi yan eh. Ganito ba kain ito mami? Parang si Kao sinisip-sip. Di ba nung matulad na yung mga kanay? Posible naman malulok mo yan. Ano ka ba? Hindi ka marunong sip-sip. Sila lang. Grabe, bago na makain. Sakupin mo yung bibig. Yan. Nahungaw. Ay baka hindi. Baka ano yung turog na kasi nga. Sobrang lubog. Sobrang lubog. Hindi mo siya Nasisig. siksik sa ilalim. Pinagawin niya. Buksan mo ng martilyo para mag-buksan. Parang tatrangkasuhin ako kasi. Gigil na gigil ka eh. Grabe. Parang si Siri na Magalit, nagigigil magalit agad yung Pinagalit siya eh. Umot-umot eh. Sip-sip tutuso ha. Nalalim mo nakapidyo ka. Para yung ano eh. Yan tao. Pinaktak talaga sa kamay eh. Wow. May mata? Yan. Ano talaga ito ginataan? Ano natin si Mama ginataan? Hello, hindi ko yan. Tayo wala ko ang ano doon, Bilales. Grabe. Eh, sa tungkol mama. Naburas ko ba naman ang wala? Pinagplat mo yung bato. Hindi ko nalis na yun. Hindi naman natin yan ang mukha. Pero wala ka nang kaibag sa ako. Lahat mo sa akin. Ano ba? Tatlo. Nasaan? Ito nga palang mga ganitong pagkakataon mga ka-ice yung nakakamiss kapag umuwi ka dito sa sarili nyong probinsya sapagkat matitikman nyo nga pala mga ka-ice yung mga masasarap na pagkain, fresh na seafood at mga fresh na isda mga ka-ice, no? Kaya lagi lang tayo magpapasalamat mga ka-ice sa araw-araw na blessings na natatanggap natin galing sa taas mga ka-ice, no? Maraming salamat mga ka-ice sa panonood ng aking YouTube channel. Huwag nyo nga po palang kalimutang i-like, share, i-subscribe ang aking YouTube channel mga ka-ice para lagi po kayong updated sa mga videos na aking ina-upload mga ka-ice, no? So, shoutout nga pala mga ka-ice kay My Rides List.
At shoutout din kay Geox TV mga guys.